mga kachika! Welcome back to ChikaCast PH, ang tambayan nyo kung saan usapang relatable, informative at super saya lang. Ako si Lawrence, ang tiki ng grupo na mahilig mag-set up ng gadgets kahit madaling araw. Kasama ko ulit ang mga co-host ko na palaging game sa chika. Hello mga kachika! Ako si Katrina, ang inyong ultimate hype queen na mahilig maghanap ng unique ideas kahit walang tulong. Ready na ba kayo, listeners? What's up, listeners? Ako si Arona, ang realistang host nyo na mahilig mag-analyze ng pros and cons. Perfect para sa topic natin today. And I'm Giselle, ang chill at relax na host nyo. Kahit parang tahimik lang ako minsan, siguradong may ambag ako sa chika natin today. Let's get started! So mga kachika, ang topic natin today ay sobrang relevant sa mga gustong mag-podcast. The pros and cons of podcasting. Ang dami na ngayon ang sumasabak sa podcasting, pero hindi lahat aware kung ano ang perks at challenges nito. Oo nga, sobrang awesome na siya kasi accessible at fun. Pero syempre, hindi rin siya laging madali. Kaya perfect itong usapan natin para sa mga gustong mag-try o curious kung ano ang podcasting life. Let's start with the fun part, the advantages. Ano nga ba ang nakakatuwang benefits ng pagiging podcaster? Unang-una, super accessible ang podcasting. Anyone can start kahit basic equipment lang ang gamit mo. Nagsimula tayo gamit lang ang murang mic at free editing software, di ba? Yes! At hindi mo kailangan ng big budget para makapag-podcast. Sa simula, okay na ang laptop, headset at kaunting creativity. Kaya ang dali niyang subukan. Another thing is that podcasts are available 24/7. Pwede mo silang i-download at pakinggan kahit saan at kahit kailan. Sa biyahe, habang nagluluto, or habang nagpapahinga. Tama! Pwede rin siyang gawin habang nagmamultitask. Parang yung isang listener natin. Sabi niya, pinapakinggan niya tayo habang nag-workout. Productivity goals, diba? And let's not forget the global reach. Kahit nasa Pilipinas tayo, may listeners tayo sa ibang bansa like Canada, UAE, at minsan pa nga Australia. Ang sarap sa feeling na relatable tayo kahit ibang time zone sila. True! Plus, podcasting is great for lecture reviews. Imagine mo, may recorded discussion na pwede mong balikan anytime. Useful ito for students or professionals preparing for exam or projects. At ang cool, kasi podcasting encourages student-created content. Pwede silang gumawa ng episodes for projects or presentations. Ang saya kasi they get to own the learning process. And let's talk about how podcast benefit those with visual or mental impairments. For people who struggle with reading, like those with dyslexia, ang laking tulong ng listening format para ma-process nila ang information. Lastly, podcasting allows consistency in learning. For teachers or lecturers, pwede nilang i-record ang content nila para uniform ang delivery sa lahat ng classes nila. Ang daming perks, diba? Pero syempre, hindi lahat perfect. Dumako naman tayo sa challenges ng podcasting. Okay, let's spill the tea. Ano sa tingin niyo ang pinakamalaking challenges ng pagiging podcaster? For me, yung competition. Ang dami ng podcasts ngayon. Parang lahat ng tao may sariling show na. Kaya ang hirap makakuha ng loyal audience. Tama! Plus, ang engagement ng listeners ang challenge. Kung hindi interesting ang content mo, lilipat agad sila sa ibang podcast. Kailangan talaga consistent at relatable ka. Biggest struggle ko, editing. Ang saya mag-record, pero pag naririnig mo na ang sarili mo paulit-ulit na nagsasabing or like, nakakainis. Tapos, ang daming oras ang nauubos para lang mag-edit. Agree. Ang editing talaga ang kalaban. Tapos minsan, may mga unexpected interruption pa, like tumataho lang aso or may biglang dumaan na tricycle.
Ang hirap minsan gumawa ng quiet space. Another big hurdle is peak setup. Maraming gustong magsimula pero naguguluhan sa mga hosting platforms, RSS feeds at distribution. Akala ng iba diretso upload lang sa Spotify, pero hindi ganun kasimple. And let's talk about monetization. Ang daming nagsasabi na kikita ka kaagad sa podcasting, pero hindi yun totoo sa simula. Kailangan mo ng malaking audience o consistent sponsors para magka-revenue. At syempre, hindi mawawala ang burnout. Kapag pressured kang mag-upload weekly o kahit monthly, minsan nawawala na yung saya. Parang trabaho na siya kaysa passion project. Kaya dapat talaga may proper expectations ka. Hindi lahat ng oras fun, pero kung love mo yung ginagawa mo, worth it pa rin. Alright, magbigay naman tayo ng tips para sa mga kachika nating gustong magsimula ng sariling podcast. First step, just start. Huwag kang maghintay na perfect ang equipment o content mo. Matuto ka habang ginagawa mo ito. Progress over perfection, ika nga. Tama! And remember to stay consistent. Kahit once or twice a month lang ang upload mo. Basta regular, ma-establish mo yung routine ng listeners mo. Another tip is to know your audience. Don't just talk about what you want, tanungin mo rin kung ano gusto nilang marinig. Mas maganda kung swak sa interest nila ang content mo. And don't underestimate the importance of sound quality. Kahit basic equipment lang, make sure na clear at hindi distracting ang audio mo. Invest sa simpleng editing software to improve your episodes. Speaking of tips and guidance, gusto rin namin magpasalamat at mag-shoutout sa isa sa mga inspirasyon namin sa paggawa ng podcast na to. Ang aming puging-pugi at mabait na Professor Mark Anthony Alavata from SSU Co-Ed Faculty. Thank you sir sa support at sa mga lesson na talagang applicable hindi lang sa academics kundi sa real life din. Thank you, sir. Thank you, sir! Yes, Sir Mark, malaking bagay ang mga insight na na-share ninyo sa amin. Salamat po! At dahil dyan, dedicated din itong episode na ito sa lahat ng aspiring podcasters na kagaya namin na natututo mula sa mentors na kagaya ni Sir Mark. Lastly, mga kachika, enjoy the process. Huwag mong gawing sobrang stressful. Podcasting should be fun and rewarding. Yan ang secret para tumagal ka sa ginagawa mo. So ayun mga kachika, ang podcasting may perks at struggles. Pero kung passion mo ito, worth it siyang subukan. Yes! Go lang at huwag magpa-intimidate. Hindi mo kailangang maging perfect. Basta, consistent ka at nagbibigay ka ng value sa audience mo. Kung podcaster ka na or aspiring podcaster, i-share ang experiences mo with us. DM us sa Facebook and YouTube. Baka ma-feature ka pa sa next episode. Thanks for tuning into ChikaCast PH. Don't forget to follow, leave a review, and share this episode with your friends. Until next time mga kachika, stay awesome and keep creating.